Kung sabi ng doktor mo na sapat na ang HbA1c na 60, siyam sa tingin ko, hindi niya ginagawa ng maayos ang trabaho niya. Maraming paniniwala ang mga may type 1 o type 2 diabetes na madalas ding binabanggit ng ilang doktor at miyembro ng diabetes community, na hindi naman talaga totoo. Ang maling paniniwala o kasinungalingan ay nadudulot minsan ng paggawa natin ng mga bagay na hindi nakakatulong, hindi kailangan o delikado. Ngayon, hindi ako eksperto sa diabetes at hindi rin ako doktor, pero nabuhay ako na may type 1 diabetes ng halos 30 taon. Kaya sa tingin ko, may alam na rin ako tungkol dito. At panahon na para pabulaanan ang mga maling paniniwala na ito. Kaya tara, linya number 1. Kailangan mong sundin ng eksaktong itinagdang dami ng carbohydrates sa bawat pagkain araw-araw. Dapat mong laging kunin ang eksaktong dami ng insulin tuwing kakain ka. Halos lahat ng diabetes doctor na nakilala ko, ito ang payo sa akin. Inirekomenda sa akin na kumain ng 48 g carbs sa almusal, 60 g sa tanghalian, 60 g sa hapunan, at 3 merienda na tig 24 g bawat isa. Iyan ay 240 gramo ng carbs bawat araw. At sobra-sobra na ito. Kaya, hindi. Salamat. Alam mo ba na ang pagkain ng carbohydrates ay nagpapataas ng blood sugar at hindi nakakatulong? Kung kakain ako ng 200 at 40 g carbs, kailangan kong mag-inject ng 20 dagdag na units ng insulin araw-araw. Sigurado akong madalas akong magkamali kapag tinatansya ko ang eksaktong carbs na kinakain ko. Kapag kumakain ako sa labas, halimbawa, o kapag nagpapadeliver ako ng pagkain, kaya pinipili kong kumain ng kaunting carbs hanggat maaari, sinusunod ang sikat na pamamaraan ni Dr. Bernstein at ang kanyang low-carb diet. Simula nang mag-low-carb diet ako, mas balanse na blood sugar ko at mas maganda na HbA1c ko ngayon. Hindi mo kailangan ng 240 carbs araw-araw. Pangalawa, dapat laging nasa ref ang insulin. Sinabihan na ako nito ng maraming tao sa komunidad at naniwala na rin ako dito. Ang mga insulin vial o pre-filled pen na hindi pa ginagamit lang ang dapat ilagay sa ref sa 36 hanggang 40 degrees Fahrenheit. Ang insulin na gamit mo ngayon ay dapat itago sa room temperature at gamitin o itapon sa loob ng 4 na linggo matapos buksan. Huwag ilagay sa mainit na lugar para hindi agad masira ang insulin. Hindi rin dapat ilagay sa ref ang ginagamit mong insulin na yon. Masakit mag-inject ng malamig na insulin at mas matagal itong ma-absorb ng katawan. Ang pinakamainam na temperatura para sa insulin na ginagamit ay ang temperatura ng kwarto. Kung kailangan mong kumuha ng insulin mula sa ref, siguraduhing painitin muna bago i-inject. Maaari mo itong igulong sa pagitan ng iyong mga palad o igalaw ito pataas at pababa ng 20 o 30 beses. Dapat ay sapat na yon. Gumagamit ako ng insulin pump na nakakabit sa katawan 24 na oras, 7 araw sa isang linggo at nire-refill ko ang cartridge kada linggo. Kaya kailangan kong mag-ingat lalo na sa maiinit na lugar at madalas i-refill ang insulin. Karaniwan, ginagawa ko ito kada 3 araw dahil madaling uminit ang insulin sa pump, lalo na kapag maaraw. Nagdadala rin ako ng insulin pan bilang backup kapag malayo ako sa bahay ng matagal na panahon. Nadiskubre kong mainam gamitin ang thermal click and go case para mapanatiling tama ang temperatura ng insulin pan ko kapag nasa labas, lalo na tuwing mainit. VV-Cap ang tawag dito at compatible sa lahat ng pangunahing insulin pen. Napakagaan nito at hindi mo kailangan i-charge. Hindi mo rin kailangan maglagay ng ice pack o kung ano paman. Hanggat naka-on ang berdeng ilaw, siguradong nasa tamang room temperature ang insulin sa pagitan ng 68 at 86 degrees Fahrenheit. By the way, sinubukan ko ito dito sa Brazil kung saan sobrang init ng klima at hindi talaga namatay ang berdeng ilaw. Mabait ang mga tao sa VV-Cap at pinadalhan nila ako nito ng libre. Kaya lumipat na tayo sa ikatlong linya at ito ay ang HbA1c na mas mababa sa 7% ay sapat na. Sa tingin ko hindi. Kung sinasabi ng doktor mo na ang HbA1c na 69 o mas mataas pa ay sapat na. Kung hindi kanya hinahamon na pagbutihin pa ang pag-manage mo, siguro hindi niya ginagawa ng tama ang trabaho niya. Ang normal na HbA1c ng isang tao na hindi diabetic ay nasa pagitan ng 45 at 57%. Ang sinumang may 57 hanggang 65 ay itinuturing na pre-diabetic at anumang higit sa 65 ay diabetes na. Ngayon, napatunayan na ang pagbaba ng HbA1c sa ilalim ng 7% ay nakakatulong ng malaki na mabawasan ang panganib ng mga susunod na komplikasyon ng diabetes para sa karamihan ng mga tao. Nandun pa rin ang panganib, tama? Kaya hindi sapat ang 69%. Para sa akin, huwag kang makampante. Hindi makatwiran, itakda ang HbA1c goal sa 50. 7% para sa karamihan ng mga tao dahil iba-iba ang pamamahala ng diabetes ng bawat tao.
Palagi nating hamunin ang sarili at magsikap para mas gumandang resulta sa bawat HbA1c na pagsusuri. Sa mahigit 30 taon kong may diabetes, minsan nang akong umabot sa mas mababa sa 57%. 63 lang ang pinakabago kong resulta, kaya hindi maganda. Pero dati, umaabot pa ako ng 133% noong teenager ako na wala pang access sa CGM. Kaya mo din yan, malayo na rin ang narating ko. Pero mag-ingat ka dahil may iba't ibang klase ng HbA1c. Pwede kang magkaroon ng magandang HbA1c kahit ganito ang blood sugar graph mo na maraming taas-baba o kaya naman ganito na halos pantay lang ang linya. Ang HbA1c ay isang lab test na nagbibigay ng minsang resulta ng average blood sugar mo sa huling 3 buwan. Kung gusto mo ng perpektong kontrol sa blood sugar, hindi sapat ang simpleng pagtingin lang dito. Minsan, ang HbA1c ay maari magpakita ng maling kontrol sa blood sugar. Kailangan mo at ng doktor mo tingnan pa ang 2 pang indikasyon para mabawasan ang panganib ng komplikasyon ng diabetes sa hinaharap. At iyan ang dahilan kung bakit hindi mo dapat baliwalain ang video na ito na magdadala ng natutunan mo at mag-aangat ng iyong kontrol sa blood sugar sa mas mataas na antas. I-click mo ito at panuurin pagkatapos. Kita tayo lon. Paalam.